At sa pamagitan ng iba't ibang pagpupulong, kolaborasyon at mga proyekto, mas lumawak pa raw ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika ngayong taon. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. May unang balita si JP Soriano. Maituturing na makasaysayan ang taong 2024 para sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa taong kasing ito, naganap ang kauna-unahang Trilateral Summit ng Amerika, Japan at Pilipinas sa Washington. Nanasundan ang magkakasunod na pulong ng defense officials ng Amerika at Pilipinas. Sa mga pulong na ito, nabuo rin ang ilan sa mas konkretong aksyon at tulong ng Amerika para matiyak ang malaya at ligtas na paglalayag sa South China Sea at West Philippine Sea. Kabilang na ang US Rotational Force Posture ng Amerika sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, mas lumawak din ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa pagtutulungan sa mga panahon ng kalamidad. We collaborated with the Philippine Office of Civil Defense to bring badly needed relief supplies to affected communities, including through our joint positioning efforts under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA. Kababalik lang ni Ambassador Carlson galing Japan kung saan nakapulong niya ang mga opisyal ng Pilipinas at Japan para sa Trilateral Maritime Security Meeting na nataon matapos aprubahan ng Senado ng Pilipinas ang resolusyon para i-ratify ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan naman ng Japan at Pilipinas. Makasaysayan din daw ang 2024 pagdating sa bilang ng mga Pilipinong nag-apply at naproseso ang US visa applications. And we broke records also in our people-to-people ties, processing more visa applications this past year than ever before in the history of our relationship, and hosting the greatest number of Filipino students at U.S. higher education institutions in more than 15 years. Daan-daang Pilipino man ang nag-apply ng US visa. Malinaw naman ang pulisiya ni incoming US President-elect Donald Trump. Ipade-deport niya ang lahat ng mga illegal immigrant o yung mga tinatawag na TNT sa Amerika. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na tutulungan ng mga konsulado ng Pilipinas sa Amerika ang mga Pilipinong posibleng maapektuhan ng ipatutupad na immigration policy ni President-elect Trump. I will say, however, that it is very clear that Filipinos in the United States, Filipino Americans, make great contributions to our economy, to our society. Ang mga pahayag ni Carlson sinabi niya sa kanyang taunang roundtable discussion sa Philippine media sa official residence o tirahan ng US Ambassador sa Makati, kung saan ipinasilip din ni Carlson ang 7 Christmas tree na nakadisplay na may iba't ibang tema at disenyo na inspirasyon mula sa iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.